Mabuhay! I'm Shinil Reyes and you're watching Shinil's channel. So, nagpatanggal na ako kanina ng wisdom tooth dito sa upper. Ayun is, nakalabas na siya talaga. Hindi siya parang impacted or whatever. Ang next kung balik sa kanila is, siguro after ma-extract yung wisdom tooth nung kapatid ko. Kasi, last one na lang. Which is complicated kasi yung kanya tumubo sa gitna. Ito yung dalawang ngipin, tapos tumubo siya dito. Yung akin naman, madali lang siyang, yung pinakadulo lang. Tapos nakalabas na siya. Tapos yung kabila daw, hindi naman na daw siya complicated and sagabal. Kaya hindi na siya tinanggal. So ito, dalawa kong dito sa baba is impacted siya. Hindi na siya tinahi. Hindi na siya tinahi kasi sabi naman ni Doc, medyo ano naman siya ng cheeks kasi sobrang dulo nga. So, no need to tahi naman daw. So, binigyan na lang ako ng antibiotic and yung isa for pain if masakit. Medyo kanabahan lang ako kanina kasi 9 years na yata yung last kong bunot. 10 years old ako, 11. Bago pa ako mag-braces. Habang inaano ko, pinupulutan, gumaganon yung dibdib ko. Pero nakainom naman na ako ng gamot before may bunot para hindi lang masyado mag-bleed. Parang next week yata. Siguro sabihin ko na lang na sa May ako magpapabunot. Yun. Kasi ngayon yung kapatid ko, syempre medyo mahal. Tapos sa May, ako naman. Tapos yung kabila, siguro sa June. Pwede na siguro yung palugit na yun. Hindi ko mag-video na. So, parang kadiri na mag-video na tinatanggalan ng wisdom. So, yun lang. Share ka lang. Ay, nakalimutan ko sabihin sa inyo na my dog passed away. Diba, nag-video yata ako March 27. Tapos, March 28, ayun, pagising namin is, wala na si Jaika. So, okay naman na ako. Siyempre, nakakalungkot pa rin. Mamimiss mo yung dog na kasama ko since teenage. Ala, sabi ko okay na ako, na naman ako. Mababa lang kasi yung luha ko. Stop. Ayun. Kaya medyo nililibang ko yung sabi ko okay na ako. Ba't niyak na naman ako? Babaw talaga ng luha ko. Diba? Nung araw, yun, nung araw na nung araw na nawala si Jaika, ayun. Sakto naman na yung mga pinsan ko galing Lucena is pumunta na dito sa amin, sa Laguna. So, sinamahan nila kami, ganyan. Medyo nalibang naman ako. Parang nawala yung focus ko kay Jaika. Ayun. Tapos, pero buong araw yun, tumutulo na lang yung luha ko. Kasi naaalala ko yung parang namimiss mo. Kasi lagi mo kasama. So, ayun. 12 years old na kasi si Jaika ngayong May. Ayun. So, nilibing namin siya dyan sa front yard namin. Kasi ayan lang yung lupa na natitira namin. Ayun. Ako rin na naghukay. Ako rin na naglibing. With the help of my sister and my cousin. Siyempre, di ba? Ayun ang pinaka-hurt. Talaga nakaka-hurt na namatayan ka na. Ikaw pa maghuhukay. Ikaw pa maglilibing. Di ba? Parang habang naghuhukay ako na isang init pa nun. Tapos sumakto pa. Bigla nag-comments. So, nahilo ko, na-dysmenorrhea ko. Tapos nag-white paningin. Basta nahilo ko. Tapos habang naglinis ako sa may kusina, yung luha ko. Tapos, bago ko mag-post ng parang for remembrance kay Jaika,
Habang talagang hirap na hirap akong i-post kasi kada hanap ko ng photos niya habang tinitingnan ko, naiiyak ako. Habang, syempre nagtatype ako ng caption na ano na naman ako. So, yun, yung mga cousins ko, tinatanong ako kung okay lang, okay ka na? Yung mga cousins ko si ate, yun, tumatawag sa akin from Japan. Tapos kahit nga parents ko manalulungkot, what if pag umuwi sila dito, kasi diyan ko nilibing, tapos nagpagawa ko ng tombstone, gravestone, ano ba? Tawag dun. Basta yun, yung lapida. So, yan. Tapos, plano ko magtanim doon ng mga flowers. Bala ko sana, i-vlog ko na lang yung flower pot, tapos lalagay ko yung lapida, or pag ano yung lapida, tapos nakapalibot yung mga flowers. Siyempre, nakakamiss si Jayco. I mean, pag may pet ka na nawala na lagi mo kasama, di ba? Pag may something kang na lagi mong nakikita, tapos biglang mawala, di ba parang may kulang, ganun. Ang mamimiss ko sa kanya kasi, pag nagpapakain ako sa labas, siya yung nakikipag-unahan. Talagang kahit blind na kasi siya, talagang hinahanap niya yung yapak ko, yung pag-step ko, pati lagi nga siya nauuntog sa legs ko kasi hinahanap niya, kasi nga syempre yun yung dog food niya. Tapos siya yung pinakamadamot, as in alam na ng lahat na hindi mo siya pwedeng lapitan pag kumakain. Nung gabi na nun, sabi ko sana babantayan ko siya dito ako tutulog. Kaso sabi ko baka na kaya pa ni Jayca bukas kasi mag-visit kami sa vet niya. So, baka kaya pa ni Jayca, akyat muna ako kasi mawawalan ako ng energy. Siyempre, magdadrive pa ako, gigising kami ng umaga. Ganun. Hindi ako makatulog nun. Parang 2 AM ko siya iniwan dito. Nakit ako, tapos sabi, pag-check ko ng phone, so ko, 3 AM na, hindi pa ako nakatulog. Parang pumapasok sa isip ko si Jayca nung gabi na yun. As in, nag-overthink ako, ganun. Tapos, hindi, siguro, ayun na yung time na yun na si Jayca nagbababay na. Kaya ako nag-overthink ng ganun. 8 AM kasi kami gumising kasi 9 AM ang bukas ng vet. So, tapos, Holy Week. Siyempre, text ako, hanap ako ng mga clinic, vet dito, hospital. Isa lang yung nakita ko na, parang, open daw sila hanggang lunchtime. Pag baba namin, tinitigan ko kasi hindi na siya gumagalaw. Tapos nilapitan ko, patay na si Jayca. Kasi, pati yung dila niya parang kaya yan, ako ganun na. Tapos, medyo matigas na siya. Tapos, kumuha pa ako ng remembrance kay Jayca. Parang gumupit lang ako ng hair niya. Wala, yung parang namimiss kasi lagi siyang gaganon sa akin. So, ayan. Parang remembrance lang na parang napapat ko pa rin. Ganon. Kung sabi ko, parang, sorry Jayca, thank you, bye-bye. Love you, ganon. Ayoko na. So, ayun lang. Gusto ko lang magkwento. Iyak lang ako. Ayoko. Ito ang first major. So, ngayon na siya operahan ng kanyang wisdom tooth. The last wisdom tooth. And complicated siya. Are you ready? Yes. Wala kang choice. Maging ready. Wala na. Basta braces ulit. Ha? Braces ulit. Tapos after magbe-braces siya. So, kay Dr. Brillo kami. Nakailang palit-palit siya ng dentist kasi complicated yung kanyang wisdom. At least natanggal niya yung tatlo. Yung sa Oo nga. Sabi ba yun? So, on our way, na ngayon? 8:34 AM. Yung time niya ay 9 AM. Malapit lang yun dito sa akin. So, good luck.
So, ayan na yung face niya after 1 day. Hindi, kahapon, di ba, ikaw inoperahan. Tapos, ito na yung paggising niya. Tito, kikita yung ating sinampay. Ay, sinampay. Ayan na. Ganun na siya ka. Parang siyang pasa. Parang pasa, pero masakit. Okay lang. Parang yung pinipindot mo yung pasa mo. Para daw pa sa bukol. Ayun. Bukol. So, ayan. Di ko kahapon, nagdugo pa ng konti kasi Tumawa lang ako. Ano ba yan? na ano yung tahi. So, ayan. Day 2 update. So, dumaan na ako kanina sa aking clinic ng doktor ko. Kasi binigay niya sa akin yung sekretary niya yung gamot na inamin ko for para hindi lang masyadong mag-bleed pag inoperahan ako bukas. Oh my gosh! Bukas ako operahan. Oh my God. Baka, syempre hindi ko na ipapakita na binubunutan ako. Para kadiri naman yun. Siguro after, tapos, ire-record ko yung siguro i-record ko yung everyday or ano yung mafe-feel ko after the operation. Kasi alam ko may mga taong nagsasearch ng ganyan, yung pag binunutan ng wisdom teeth actually. Kasi 3 yung idol yung akin. Ay, bukas na, chef! Umuulang ako sa sinabi ni mami, oy, ano na daw, sa May 16 na daw. Oo na, go. Yung parang, hindi go. Parang, I cannot. Ang request ko, sabi ko, ngayon May, yung isa, tapos sa June na yung isa. Para, sa travel natin, okay na tayo, wala na tayong mararamdaman. Okay na yun, kaysa naman, di ba, nasa abroad tayo, tsaka tayo pagsakta ng wisdom, hindi. Fighting. Wait, ewan ko nasabi ko na sa inyo yung first na binunot sa akin. Nandito. Well, nakalabas na siya. Talaga. Kasi may space doon. Ito nakahiga itong 2. Itong 2 lumabas na. Yung isa hindi binunot kasi hindi siya sa gabal, sa cheek. Yung isa lang kasi nakakagat ko yung cheek ko sa loob. So, ayun. So, kakalaman ko lang wisdom removal. Oh my gosh, I get shocked. So, 2 hours ng operation and naiyak na ako. Naiyak ako kanina. So, kaya uuwi niya ako. I can't talk. Oh my God, I can't. So, kailangan siya lagyan ng yelo pag masakit daw. Or, yan, namamaga. Hindi pa naman siya namamaga. Baka bukas. May effect pa sa akin yung gamot. Parang pain reliever niya. Pero mahirap lumunok. Sakit. Habang naliligo ako, pag tinutunghay ko yung ulo ko, masakit siya. Nararamdaman ko siya dito. Let's see, ano siya bukas. Sana nga mabilis na itong ma-opera. Kasi ito napakatagal. 2 hours. Kasi mahirap daw bumitaw yung ngipin. Sabi niya medyo malaki daw yung buto ko. Diba yan? Iba. Jay, parang hindi naman pagan. Hindi mo. Parang no. Kasi nasa dulo. Pero ito ang parang swelling. I can see that. You're like having a double chin right now. No, nga! Okay. Yeah, you have a double Kaya pala sabi ko, nawala yung baba ko. Kasi parang sabi ko, nakita ko agad yung... You have a double chin right now. That's where your Oh, pag. kaya pala. Ito pala nandito ang paga. Oh. Sabi ko, parang wala namang paga. Ito pala. Oh, you know. This is day after. Medyo nakakanganga ng konti. Nakakakain, nakakalunok na. Hindi na masirap. Pero hindi ako masyado nagtitake ng pain reliever. Pero ito, nasusuka ako dito. Kailangan kasi itong ilagay. Bro, you have to. Ayoko ko. Pero ito, antibiotic ko. Naano naman ako. Antibacterial. Ano, ang ganda ng araw! Ang ganda ng sinag ng araw! Ngayon, ayun na ba? Ibang tama. Ayun kita ko yung Oo, sabi ko na wala yung ito.
Dito pala. Line, oh, nawala. Sabi ko, nawawala yung baba ko. Sabi ko, akala ko baka gumanon yung kaya tinalaga ko ng yelo. Pero hindi na siya masakit. Feeling lang napaga. This is my face 2 days after the surgery. Parang ano pa to, swelling pa. Sobrang sakit nandito ko. Sobrang nangako ko nung operation for 2 hours. Medyo masakit pa yung gilid ng tang ko kasi nadali. Parang nadali siya. Sakit. Ayan. Nakakangangakang ganyan. Tiny bit masakit. Pero yan, to pala. So, nakalimutan ko mag-update. So, this is my 3rd day. Ayan. Halata pa ba yung paga? Ito. Pero hindi pa ako makanganga ng... Di pa ako komportabling gumanga kasi nararamdaman ko pa talaga yung tahi. So, ayan. Medyo nagkasingaw lang ako. Sobrang sakit. Tapos hindi lang ako medyo masakit pa kasi, di ba, nadali nga. So, kahapon chinek ko siya kung anong itsura niya na. Kasi nga, di ba, nakakita ko ng parang white-white. So, sinerch ko yun. It's normal lang kasi ayun yung tissue para ma-healed yung wound. So, ngayon, medyo wala na siya. Usually kasi sa kapatid ko, mga 4 days siya. Yung talagang totally okay na siyang nguyang, kumain, tapos nakikipag tawanan na sa kaibigan pagkausap pag naglalaro. So, ayan. Ayun naman. Sa akin naman, first day lang siya talagang masakit. Tapos yung second day, parang carry na. Pero, minsan, pag medyo nag-chew ako, medyo masakit na siya. Kalimutan ko na naman mag-update. So, pang ilang ko na to? 16, 17, 18, 19, 20. 4th day. So, mag-5th day na and 7 minutes. Kalimutan ko. So, ayan. Wala na siyang paga. Pero, natanggal yung tahi sa may gilid. Pero, wala naman akong nararamdaman. Basta kumakain ako. Tapos, parang, naramdaman ako na kakaiba. Tapos, pag ganun ko, yung... Pero, doon sa may main, yung sa may wisdom tooth, hindi naman siya natanggal. Intact pa rin siya. So, tatanggalin na itong tahi ko sa 23. So, pang 1 week na and pupunta na ako sa clinic para tanggalin yung tahi. Sana hindi siya mahapdi pag tinanggal. Kasi sabi ni Jaira, nung tinanggal daw, medyo may sting daw ng konti. Konti naman. So, ayun. Nakalimutan mag-update. So, tinanggal na yung tahi ko dito. And, yung feeling niya, parang, hindi siya masakit ang konti, pero parang ngalay. Parang ngalay na may something na may nakatuong. Parang ganun yung feeling. So, hindi pa siya healed. So, in-advise sa akin mag-drink ng vitamin C or E. And, yung iodine na binigay sa akin, lagyan ko daw or ibabad ko daw sa part na yun. Kasi hindi pa siya completely healed. So, 1 week pa lang naman. Parang iba lang yung feeling. Pero, mas nag-focus ako dun sa singaw ko. Kasi nasakit na 1 week. Hindi, 5 days na. Don't mind my bangs. Well, iba-iba naman kasi tayo ng katawan, ng gums. Kung kayo mabilis, yung kapatid ko mabilis mag-heal. Sabi niya mga 9 days daw, completely healed. Parang ganun. So ako, let's see, siguro 2 weeks to. Completely healed. Tapos, diretso na ulit tayo sa schedule for next operation after niya ma-heal. Tomorrow is my operation day. Last day. On my way to dental clinic. Yes, ganito po ang aking hair. Napakagulo. Pero tuloy tayong bagong gising. Last one na to. Last one na to, ha. Ayoko na. Nahihirap na ako. Parang nagpapagod ako ng mga ganun.
1 hour lang. 1 hour lang to kasi mas mahirap yung binunod sa akin nakaraan. Pero ito to medyo carry bells. 1 hour lang. Pero naiihi na ako. Tapos, alam niyo yung may anesthesia. Tapos, nalalambot na yung buong pagkatao ko. Kasi nakakabahan na naman ako. Mapagsalita kasi nakakompress yung ano ko. Yung, ito. Tapos alam, nararamdaman ko pa kasi, pero binibigyan pa ako ng mga anesthesia pa is nararamdaman ko. Well, alam mo, hindi siya kumawala. Ayaw niya kumawala at first yung ngipin. Tapos nasa utak ko, minumura ko na siya. Sabi ko, P.I. Umano ka na, bumitaw ka na, sakit-sakit na. Well, nararamdaman ko kasi pag yung binubunot na siya, yung hinihila ba yun? Or ano, ewan, hindi ko alam. Nararamdaman ko. Sabi ko, after, sabi niya, tapos na, kukunin ko na lang. Parang finally, tapos ng paghihirap. O, tapos, diba, syempre, ang bibig ko kasi is, ngaliin lang ang buka ng bibig ko. Kaya, Diyos ko po, I tried my best to nga. And also, iniwasan ko talaga yung mga tools. Diba last time nga, nagkasingaw ako dahil nadadali ng tools yung aking labi. Kumbaga, diba nakanganga ako. Dapat, inganga ko pa yung labi ko as in sa taas ng ngipin. Kasi nadadali siya naiipit. So, uwi muna ako. Hanggang ngayon may anesthesia pa ako. Mamaya mawawala na yan. Inom na ako ng gamot. Pero kailangan daw kasi kumain. Finally, isang linggo lang to. Girl, isang linggo lang to. Taste. Finally, thank you Lord. Nararamdaman ko pa rin yung anesthesia. Manhid pa rin yung dito ko. Finally, tapos na. Usually, kasi gumagaling yung ganito ko. Mga 4 days, parang wala na akong masyadong pain nararamdaman. Ayun, wala na akong pain nararamdaman. Pero parang may something pa rin. Parang may something lang. Parang gano'n. Parang hindi siya masikat. Low pain tolerance kasi ako. Kaya medyo nararamdaman ko pa rin kahit may anesthesia. Kaya nagdadagdag si doktora ng anesthesia. Yung hanggang ngayon, feel ko pa rin, oh my God. Then, yung tahi naman after a week, tinatanggal na. Ayun, sabi naman sa akin, pwede naman daw mag-toothbrush after operation, pero wag lang daw akong igagargle dito. Kumbaga parang, pinapadaloy mo lang yung water. Parang, luwa na gano'n. Tapos, bawal ulit akong kumain ng mga may na food. Siguro, in totally, wala akong maramdaman. As in, yung totally. Siguro, 2 weeks yata. Pagkakaalala ko. Mag-update na lang ulit siguro ka after low tolerance. Pero, low pain tolerance lang. No, tala. Basta yun. Pero, habang nararamdaman ko siya, talaga magkakapit na yung hands ko. Talagang inano ko na ako. Tinitiis na lang, go. Garang ganon. Tinitiis ko na siya. Parang lakasan lang talaga ng loob para matapos na siya. Ayun, so far, madali naman to. 1 hour lang yung operation. Compared to sa kabila na medyo mahirap tanggalin. Pero, ayun, medyo mas pain naman to. Ito naman, pain din naman. Pero, parang kaya ko pa. Ito, pain, medyo ramdam ko dito kahit 1 hour lang siya. So, ito, meron kasi akong bulak pa sa loob. Nakaka-compress kasi para tumigil yung dugo. So, may binibigay siya kasi doktor ng before surgery na hindi masyado magdugo habang in-extract yung tooth. Tapos, ayun, mga pain reliever sa antibiotics after. Yun lang naman. And, ayun, cold compress para hindi siya mag-swollen. Finally, parang sarap sa feeling na wala na akong iisipin na finally natapos na to. Hindi ko na siya poproblemahin. Tapos na, wala na akong
iisipin pa na operation na ganito, bis talaga. Nakaayaw kasi pumunta sa dentist yung nagpapapasta. Ang sakit kasi. Walang pasta ulit kasi. Ang sakit kasi. Ayoko talaga. Pero kailangan. Baka masira ang ating teeth. It's for my, update. Kain ako ng ice cream. Kasi, kailangan mag-ice cream. Update for my wisdom tooth. So, it's, a day after the wisdom tooth, puro wisdom tooth extraction. So, I feel, well, yung feeling nga na paga and paga na pasa. Ganun lang yung feeling niya. Pero, nakakakain naman na ako. Kahapon after operation, nakakain na naman na ako. Although, medyo masakit kasi kailangan mo kumagat, nararamdaman ko pa siya. So, yun. Parang yung pasa na pinipisil. Ganun yung feeling niya. So, ito, mas comfortable ako dito. I mean, yung operation nito, kaysa yung dito. Talaga, ito talaga. Sakit ng, after extraction and during. 3 hours, ano ba to? So, 3 hours yata? 3 hours ba to? Tapos, ito, 1 hour lang. So, carry bells. Tapos, yung sinilip ko kasi, parang hindi malaki yung butas niya nung inaparan. Ito kasi as in ang laki ng butas ng cut nito. Dito nga nahirapan. As in nahirapan tanggalin. Ito naman carry bells. Wala naman akong naging singaw, I think. Kasi talagang iniwasan ko yung mga tools na yung parang ganda. Kasi pag gumanga ako, tapos tumama and tools na ganyan, tapos napadiin. Ang sakit. Nagiging siya, singaw. Sakit. Sakit. Nakakapagtok naman ako. Tuloy pa rin ang pagkain ko. Except, hindi ako kumakain na mainit. Of course, bawal yun. Cold compress pa rin ako. That's it. Kakagising ko lang. Oh my gosh. Nakalimutan ko, nag-straw ako kahapon. Oh my gosh. Pandi inom pa ako. Kaya sabi ko, after nun, parang masakit yung ko. Masakit yung gum. Naalala ko, nag-straw ako. Oh my god. Bumili ako sa frutas ng drink. So, yun. Bawal kasi mag-straw for a while after surgery. Siguro, a week, ganun. Ayun ang mali ko. Medyo kumirot siya kahapon. Never again. Earlier was my last ng wisdom tooth. I mean, tinanggal na yung tahi kanina. And, hindi naman siya fully healed. Hindi na siya masakit, pero may hiwa pa rin. Tapos ito, medyo nagko-close na ng konti ito. Pero may butas pa rin. Lagi ko kasi siyang sinisilip. And then, every night, kasi ito yung latest ko. Ito kasi yung binigay sa akin. Napakita ko na ba? Hindi ko alam na napakita ko na to. Pero ito yung binababad ko. Konting-konti lang. Dapat kasi sa bulak. Pero sabi ko, hindi ko kaya yung bulak nung una. Kasi masakit siya nung kapag kinakagat ko yung bulat. Bulat? Bulak. Kasi ang ginagawa ko, pinupur ko lang dito sa takip. Ganon. Tapos binababad ko banda dito kasi nandito yung last operation. Mga 20-30 seconds. Kasi masakit sa dila. Kasi kailangan pure. Hindi halong tubig. Walang halong tubig ang ilalagay mo. Ibababad mo. Up to now, ayan, meron pa rin hiwa. Yung akin. Bakas ng hiwa. Pero hindi siya masakit. Ay! Diba nga, nakalimutan ko, mga 3 days pa lang yata ng after operation ko. Nag-straw ako, diba? Ayun na nga, nakwento ko yata. Tapos, sumakit siya. So, mga 5 days, ayan, medyo wala na ako nararamdaman na sakit. Diba, pag tinatanggal naman yung tahi, nalagyan pa naman siya ng numbing cream. Pero, nararamdaman mo pa rin yung paghila nung sinulit. Pero, slight na ramdam mo na kirot. Pero, hindi naman siya masakit. Ramdam mo lang, ganong feeling. Ramdam. Parang, ay, may gumanon. Parang, yun lang. Wala lang. Gusto ko lang i-vlog itong aking journey ng healing process ng aking wisdom. As in, kaya dapat pala, sabi ng mami ko,
sabi ng mami ko, dati ko pa sinasabi sa'yo yan na magpa-opera ka na para, na ipatanggal mo na yan para hindi ka na kinakabahan. Mga ano pa ako no, 19 years old yata. Tapos ngayon 20 something na ako. Medyo parang kinakabahan ako na gawin na siya. Yung parang humihina na yung loob mo. Pero ayun, kinaya ko pa rin. Last na to. Hindi pa, meron pa. Aayusin pa yung mga ngipin ko. Eh, yung pinakahit ko talaga. Yung punta ko sa dental clinic. Pero nakakainis. Alam mo, ang sarap nito. Second try ko nang bumili nito. Ito yung Chinese milk. Tapos, kalasa niya yung how-how. Alam niyo yung kulay green? How-how. Yan. Kung akong binili nito, hindi ko lang kung Shopee or TikTok. Tapos ito, kasi laging dumadaan sa live, yung live ni Jenny, yung Edshu, yata yun, yung Chinese na hindi spy. Lagi siya dumadaan sa ano ko. So, bumili ako. Pati yung, eto, wait lang. Commercial break. Ito, etong nisi nila na shrimp flavor, tsaka seafood. Ayan, napabili ako. Kasi, diba di sa Philippines, ano lang, konti lang yung flavor niyan. So, sa iba't ibang bansa, lalo na sa China, ang daming flavor niyan. Napabili ako. Well, disclaimer, hindi po ko lagi nagdo-noodles kasi iniiwasan natin ang noodles kasi nakakataba. Ay, salt. Sodium. So, that's it. Ikakat ko na siguro tong aking vlog. And, nga pala nakalimutan ko ikwento yung kapatid ko, diba, iba yung kanyang, nakwento ko, iba yung kanyang wisdom tooth. Parang yun tumubo sa gitna. So, diba nilagyan niya ng bakal, parang sa braces, para hindi daw gumalaw yung dalawang molar. Nilagyan siya ng support. So, 1 month yun sa ngipin niya. Then, kakatanggal lang nung Saturday or Friday. Yan, kakatanggal lang. And, ayun, sabi ng doc, okay na daw. Medyo heal na daw. And, parang ginalaw-galaw yung... Ayan na po, ito lang aking pag-vlog. May tumawag kasi ng taga-bangko. Hindi ko alam to. Alam mo itong taga-Metrobank. Tawag ng tawag yan sila. Hindi ko sure kung ini-scam ba nila ako or what. Kasi about credit card yun. Dati pa ako nag-apply sa kanila. Hindi naman kami na-approve. Sa ibang bangko pa. Che. Anyway, ayun. Diba tinanggal nga yung bakal na. And sturdy na siya. So, it means okay na. So, medyo mahal yung kay Jaira. Hindi sa akin, 3 yung binunot. 2 medyo komplikado. At 1 madali lang kasi nakalabas. Medyo kulang yung ano ko kasi dito. So, hindi na siya yung impacted. So, kay Jaira, 1 lang yun. Pero, equivalent yata ng 3 kong ngipin. Kulang pa. As in, napakamahal. Kasi sa ibang doktor siya. Kasi yung doktor namin hindi kaya. Tapos, naglipat sa iba pang doktor. Parang hindi rin siya kaya. So, nirecommend siya sa isang specialist talaga sa operation na ganyan, sa mga cancer, sa dental, mga ganun. Actually, kinakabahan ako sa ganito nung una. Kasi nauna yung kaba bago, after mo ma-operahan, parang, yun na pala yun, parang ganun. I'm so happy na nabunot na. Kaya kayo, huwag na kayong matakot sa mga may wisdom tooth pa dyan. Ipabunot yun na yan. Huwag nyo na hintayin sumakit pa yan. Patanggal nyo na. Ayun lang naman ang aking chika for my wisdom tooth. Mga magpapatanggal ng wisdom tooth sa mga research ng ganito, kaya nyo yan. Go mo na yan. Huwag ka matakot. Lakasan lang yan ang loob. Masakit sa... hindi naman siya nakakayak na sakit. Yung nangingilo lang talaga ko every time na dinidrill siya. Kasi kailangan siyang hatiin into parts. So, yun lang naman. Feeling of uncomfortable. Ayun lang. Pero hindi naman siya yung talagang maiiyak at, hindi. So, yun lang. At pangalagaan natin ang ating kalusugan. Ang ating mga ngipin. For better smiles. And more lamon. So, yun lang. Thanks for watching. I-subscribe yun naman ako. And that's it. Annyeong. Paalam. Bye. Cook.